Sa pagpapatuloy ng kwento, ang Mastery ay nag-evolve sa isang napakalakas na Mastery. Inutusan ng deputy leader ng Gale team ang kanyang team na umatake gamit ang mga harpoon, ngunit sa oras na ito hindi mabutas ng mga harpoon ang katawan ng halimaw. Sinubukan din nilang umatake gamit ang lighting, ngunit wala itong epekto, at pinatay ng Mastery ang mga member ng frontline Gale team. Dumating si Haiyong at iniligtas ang deputy leader mula sa mga pag-atake ng Mastery, at sinabi ni Haiyong sa deputy leader na huwag mawalan ng pag-asa at muling ayusin ang kanyang equipment at lumaban, ngunit sinabi ng deputy leader na imposibleng labanan at magiging pagkain lamang sila, at tumakbo ang deputy leader, na iwan si Haiyong mag-isa. Inatake ng Mastery si Haiyong, ngunit pinigilan ni Soyun ang halimaw gamit ang kanyang telekinesis, at ngayon inatake ng halimaw si Soyun, ngunit biglang naputol ang kamay ng halimaw, at nakita natin ang camera guy na si Choi ay dumating doon. Tinanong ni Choi ang halimaw, ikaw ba ang halimaw na Mastery na may 2 core? At sinabi niya sa kanyang manunood na magsisimula na ang paghahunt. Nakita natin na pagkaraan ng ilang oras, si Haiyong, na nahimatay sa pag-atake, ay nagising at tinanong si Soyun kung paano siya ay buhay pa, at tinuro ni Soyun si Choi at sinabing dahil pumunta siya rito. Habang nakikipaglaban si Choi, akala niya ay nagbago na ang mga galaw ng kanyang katawan, ngunit naisip niya na ang chakra na nakuha niya mula sa mga Diyos ay ganap na nagamit. Nagulat din ang mga Diyos nang makitang natatandaan pa ng katawan ni Choi kung paano gumamit ng chakra. Muling pinutol ni Choi ang kamay ng halimaw, ngunit mabilis lang itong nag-regenerate. Namangha si Choi nang makita ang fast regeneration, ngunit napansin din niya na kumakain ang Mastery ng kanyang sariling uri upang mag-regenerate ng mabilis. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, ginamit ni Choi ang earthquake skill at lumikha ng maraming spike mula sa lupa, na tumusok sa katawan ng halimaw. Mabilis na nagsimulang kumain ang halimaw upang mas mabilis mag-regenerate, ngunit sa pagkakataong ito ay kinopya rin ito ang mga abilities ng iba pang halimaw at ginamit ang mga ito. Iniisip ni Choi na siya ay dihado kung siya ay lalaban dito, kaya muli niyang tinawag ang fortress, at nakita natin na ang mga slime ay nalilito tungkol sa kung anong missile ang dapat nilang e-launch upang makatulong, at nagpadala sila ng isang missile. Napaatras si Choi sa laban, at si Chronicle, na kinukunan ng lahat gamit ang kanyang camera at naka-livestream, ay napaiyak ng gusto sa kanyang kanang ulo. Biglang sumabog ang missile sa halimaw, sa kabutihang palad, ginamit ni Choi ang kanyang earthquake skill para ipagtanggol ang sarili, at naisip ni Choi na iba ang missile na ito sa dati. Buhay pa ang halimaw, ngunit ito ay lubhang napinsala. Nag-isip si Choi ng paraan para patayin ang halimaw sa isang tera, at iminungkahi ng Diyos na ibalik niya ang kanyang chakra, gayunpaman, isang bagong Diyos ang pumasok sa stream. Naalala ni Choi ang pakiramdam na naramdaman niya noon, at itinuon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang kamay at ibinato ang pala sa direksyon ng halimaw. Ang pala ay gumawa ng isang malaking butas sa dibdib ng halimaw at naghihiwalay sa core mula sa katawan ng halimaw. Laking gulat ni Haiyong at Soyun nang makita ang totoong kapangyarihan ng camera guy. Tinitingnan ni Choi ang kanyang mga kamay at iniisip na ang kapangyarihang ito ay kamangha-mangha, at si Chronicle, na nag-stream ng lahat, kinuha ang core bilang bayad at kinain ito. Sa headquarters ng Gale Raid Team, nakita natin na humihingi ng tawad si Ilek sa kanyang ama sa pagsasabing nakatagpo sila ng isang hindi inaasahang variable na pinangalan ng Choi. Ang ama ni Ilek, si Yui, na pinuno ng Gale Raid Team, ay nagsabi na ito ay isang napaka-pathetic na sagot kumpara sa insidente na kanyang ginawa. Sinabi ni Yui kay Ilek na mukhang napakabigat ng posisyon ng team leader para kay Ilek, kaya plano niyang ibigay ang posisyon na ito kay camera guy na si Choi. Ngayon ay pinaglalaban ni Ilek na siya ang dumudungi sa pangalan ng Gale. Ipinakita ni Yui ang kanyang bloodthirsty at sinabing si Ilek ang dumudungi sa kanilang pangalan. Ang babaeng nakatayo sa likod ni Yui ay naakit ng kanyang kapangyarihan, at si Ilek ay tumingin sa kanya at iniisip na siya ang malamang na nagsabi ng lahat sa kanyang ama, at si Ilek ay umalis upang linisin ang gulo na kanyang ginawa. Ngayon ay inutusan ni Yui ang babae na imbestigahan ang camera guy na si Choi dahil mas mabuti ito na sumama siya sa kanyang panig kaysa maging kaaway mula sa kanya. Ngayon nakita natin sa Monster Association, ang chairman ng association ay binomba ng mga tanong mula sa mga journalist, tulad ng, totoo bang alam na ng asosasyon ang mutation ng Mastery?
Totoo bang ang bombang nahulog sa itaas na bahagi ng Han River ay sanhi ng fortress? At may plano bang harapin ang fortress? Guys, let me tell you na wala pang nakakaalam, na nakaka-communicate si Choi sa fortress at makahiling na magpaputok ng missile kung saan man niya gusto. Walang anumang sagot ang chairman, at sinubukan nilang kontakiin si Choi, ngunit sinabi ng assistant sa chairman na pinutol na ni Choi ang lahat ng kanyang mga kontak, at siya ay kasalukuyang nasa loob ng fortress kaya walang makalapit sa kanya. Sa kabilang panig, sa loob ng fortress, nakita natin na si Choi ay nagkaroon ng special episode, at sinabi niya sa kanyang mga manunood na ang main character ngayon ay ang fortress, at lahat ay nabigla nang makita na ang tunay na fortress ay isang cute na slime. Sinabi ni Choi sa manunood na hindi lang siya kasing skishy gaya ng sa tingin nila, ngunit mayroon din grupo ng mga slime sa paligid sa lugar na ito. Sinabi pa niya kung paiikutin mo ang slime na ito, ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Choi, at nakita niya na ang mensahe ay ang Null Blade ay sa wakas ay lumitaw sa isang bahagi ng China. Nagsimulang maghanda ang mga Diyos para pumunta sa ibang bansa, at pumunta pa nga ang isang Diyos para mag-exchange ng pera sa Chinese currency. Sinabi ni Choi sa kanyang manunood na kailangan niyang baguhin ang kanyang content dahil kailangan niyang pumunta sa China sa ngayon, ngunit dahil sa appearance ng Null Blade, ang pagpunta sa ibang bansa ay naging lubhang pinaghihigpitan at ang mga kagamitan sa paglipad ay naging isang rare first-class asset. Sinabi ni Choi sa kanyang mga manunood na ang mga tutulong sa kanya na pumunta sa China ay iimbitahan sa fortress. Iniisip ni Thumbelina na hindi niya mawawala ang pagkakataong ito anuman ang sabihin ni Choi sa mga comment, at sa palagay niya ay hindi madaling makakuha ng flight kung tutusin, dahil wala masyadong mga kagamitan sa paglipad sa bansa pa rin. Biglang, nakita niya ang notification mula kay Thumbelina, kung saan sinabi niya na ayon sa isang taong alam niya, sinusubukan ng gobyerno na makipag-ugnayan sa kanya, kaya paano siya nakipagkasundo sa kanila. Tumingin si Choi sa kanyang telepono, at mayroon talaga itong 26 missed calls, at sa palagay niya ay patuloy siyang umiiwas sa tawag dahil ayaw niyang makaladkad sa isang bagay na mahirap, ngunit paano nalaman ni Thumbelina na iniisip ni Choi na hindi siya isang ordinaryong tao. Hiniling ni Choi sa political leader na may kinalaman sa bagay na ito na direktang makipag-ugnayan sa kanyang livestream. Sinabihan ng chairman ang kanyang assistant na tawagan ang camera guy, at nang sinagot ni Choi ang tawag, diretsyong tinanong niya sa kanya, pwede ka bang kumuha ng eroplano? Galit na sabi ng chairman, alam mo ba kung gaano kalaki ang kahilingan mo? Inagaw ni Ilek ang telepono mula sa chairman at sinabing ang Gale Company ang magbibigay ng eroplano. Kaya, handa ka bang makipag-ayos sa amin at tanggapin ang alok? Ngayon nakita natin na si Choi ay nasa loob ng helicopter na lumilipad sa Western China, at ang piloto ay nagland sa isang tigang na lupain. Gulat na tanong ni Choi, ito ba ang lugar? Ipinaalam ng piloto kay Choi na ito ang tamang itinalagang lokasyon at sinabi kung ikaw ay tapos na, kontakiin mo ako, at sasunduan kita. Iniisip ni Choi kung babalik ba siya o iiwan na lang siya dito. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang Chinese number, ngunit pinili niyang huwag pansinin ang tawag. Sinabi ni Choi sa kanyang manunood na pupunta siya kung saan man ang Null Blade, ngunit biglang may kakaiba. Humarang sa kanya ang lalaking nakasakay sa kabayo, at hiniling niya kay Choi na ibunyag kung anong pamilya ang kaanib niya, ngunit tinanong siya nito sa wikang Chinese. Nadismaya ang mga Diyos dahil sa miscommunication na ito, kaya muli silang nagbigay ng donasyon kay Choi, at ngayon ay biglang naintindihan ang lalaking Chino. Guys, hindi ko alam kung gaano karaming blessings ang kaya nilang ibigay sa isang pala sa puntong ito. Matatawag na lang nating banal na pala ito. Pinalaan ng lalaki si Choi na patutumbahin siya nito kapag hindi isiniwalat ni Choi ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi isinaman ni Choi ang kanyang lakas at nagtanong, maaari mo ba akong pabagsakin? Medyo kinabahan ang lalaki, ngunit sinabihan siya ni Choi na huminahon dahil kararating lang niya dito upang mahuli ang isang Null Blade. Tinanong ng lalaki si Choi kung ang tinutukoy niya ay ang Heavenly Demon. Banyaga ka ba, iba kasi ang pananamit at pananalita mo, at parang hindi ka martial artist. Sumang-ayon si Choi at sinabing, oo, tama ka, at sa tingin niya ay tinatawag ng mga Chinese ang Null Blade na Heavenly Demon. Pinagtawanan ng lalaki si Choi at sinabing sa tingin mo ay mahuhuli mo ang Heavenly Demon.
Maaring ito ay kalokohan, ngunit ang iyong determinasyon ay tulad ng isang martial artist. Biglang naalala ng lalaki na sinabi sa kanya ng kanyang headmaster na mamaya ay may isang lalaki na magmumula sa malayong lupain upang tulungan tayo, kaya't maging handa na salubungin siya. Tinitingnan din ng lalaki ang Croacle at iniisip na sa kanilang bansa ang ibong ito ay kinokonsidera na magandang tanda, at ang ibon ay nagsasabi rin ng kapalaran. Iminungkahi ng lalaki kay Choi na tutulungan niya itong mahanap ang Null Blade kung sasama si Choi at magsasabi ng kapalaran ng mga tao. Biglang inilabas ng lalaki ang kanyang espada at gumamit ng long-range flame attack gamit ang espada. Tiningnan ni Choi ang pag-atake at iniisip na ito ang kapangyarihan mula sa two-starting monster na pinangalanan Tolstoy. Sinabi na ngayon ng lalaki kay Choi na ang kanyang pangalan ay Hujan, at kung ginustong kalabanan siya, ay patay na agad si Choi sa ataking iyon, ngunit mayroon lamang siyang malinis na intensyon. Nagfe-flex ang lalaki sa kapangyarihan niya laban kay Choi, na malamang ay hindi man lang makakuha ng galas ito kay Choi. Walang pakialam si Choi na ipaliwanag ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila dahil gusto niya ng libreng gabay para sa lugar na ito. Nagpakilala si Choi at sinabing siya si Choi Kang-shik, at sinabi ng lalaki na siya si Hahujan, ang ika-13 anak ng Ha-clan. Nang pumasok si Choi sa bayan kung saan nakatira ang mga tao, laking gulat niya nang makita ang kalagayan ng China, ang mga underdeveloped na gusali. Ang kasuotan ay hindi tumugma sa kasalukuyang henerasyon ngayon, sinabi ni Hujan kay Choi na ito ang pinagmamalaki ng Ha-clan, na may 500 years history na si Flame King Pavilion. Nagulat si Choi nang tumingin sa gusali at sinabing, hindi ba ito isang ganap na kakaibang mundo? Tinanggihan ng mga gwardya ang pagpasok ni Choi dahil isa siyang estranghero, ngunit biglang lumabas ang isang hot na babae na nakasuot ng tradisyonal na damit ng Chino at nagsabing, papasukin mo si Choi. Kaya pinayagan siyang makapasok. Tumingin si Choi sa paligid ng bahay at naisip na ang loob ay hindi rin kapanipaniwala, ito ba lahat ang mga dalaga sa nayon dito? Sinabihan ng babae sina Choi at Hujan na sumakay sa elevator at umakyat. Nagulat si Hujan nang marinig ito at sinabi kay Choi na hindi siya nakakita ng bagay na iyon, ngunit maaari ka ring makakuha ng libreng sakay dito. Pumasok sila sa loob ng elevator, at nakita natin na sinisilip ng babae ang banal na pala ni Choi. Ngayon ay pumasok si Choi sa silid ng boss, at nakita natin ang isang matabang lalaki na nakaupo sa isang upuan, at binati niya si Choi at sinabing, "Welcome to the world of Ha-chang." Inutusan ni Ha-chang ang babae at si Hujan na iwan sila, at ngayon ay sinabi ni Ha-chang na hindi siya kailanman kinabahan sa nakalipas na 60 taon, ngunit sa ilang kadahilanan ay nakakaramdam siya ng kaba sa harap ni Choi. Iniisip ni Choi na mukha siyang bata para sa isang 60 taong gulang na lalaki. Tinanong ni Ha-chang si Choi kung ganoon ang ekspresyon ng mukha niya dahil mukha siyang bata. Sinabi ni Ha-chang na ang core ng halimaw ay hindi lamang isang medium na ginagamit para sa mga superpowers, ito ay ang halimaw mismo. Kaya kung patuloy mo itong pinapolish, magagawa mong ilabas ang kapangyarihan ng iyong sarili bukod sa iba pang mga kapangyarihan. Sinabi pa niya na si Yuyi, ang head ng Gale Raid Team, ay katulad din sa kanya. Napagtanto ni Choi na si Ha-chang ang may kontrol sa impormasyon at sakop ang buong nayon. Ngayon, nagtanong kaagad si Choi, makikita mo ba ang lokasyon ng Null Blade? Sinabi ni Ha-chang na huwag mag-alala, kasalukuyang hinahanap ng aking mga kawal ang Heavenly Demon, babalik din sila agad, kaya maghintay ka lang. Sabi ni Ha-chang, baka pagod ka sa mahabang biyahe, kaya aalagaan ka ng anak ko, kaya magpahinga ka ng comfortably. Ipinakilala ang sweet at cute looking na babae ang kanyang sarili si Hulin, at ginabayan si Choi sa kanyang pagpapahinga sa lugar. Ngayon ay nakaupo si Hulin sa tabi ni Choi, at hiniling ni Choi kay Hulin na iwan siya dahil gusto niyang magpahinga mag-isa. Natakot si Hulin, sinabi ng head na aalagaan ka ng buong puso, kaya pakiusap huwag mo akong sabihing umalis. Bigla, gumamit siya ng isang uri ng kapangyarihan at hiniling kay Choi na tumingin sa kanyang mga mata. Pinaupo niya si Choi at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang mga lihim na itinatago niya. Tinulak siya ni Choi at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Laking gulat ni Hulin nang makitang hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan at hindi niya mabasa ang nasa isip ni Choi. Galit na galit ang mga Diyos nang makita ito at iminungkahi na ituon ni Choi ang kanyang chakra,
napagtanto nila na sinusubukan ni Hulin na basahin ang kanyang isip gamit ang superpowers. Ngayon ay nagalit si Choi at hiniling kay Hulin na ipaliwanag ang lahat. Itinuon ni Choi ang kanyang chakra sa core ni Hulin, at nabasa niya ang alaala ni Hulin kung saan ang master na si Hachang ay sinabihan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan kay Choi para kunin ang pala, kung hindi, papatayin niya ang kapatid niyang si Hujan. Nagulat si Choi nang makitang nababasa niya ang kanyang mga alaala, at sinabi ng mga Diyos sa kanya na tama lang na ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng chakra. Namangha si Choi nang malaman niyang magagawa rin niya ito gamit ang chakra, gayunman, kung totoo ang mga alaala ni Hulin, nagpa siya si Choi na tulungan siya. Ngayon silang dalawa ay pumunta at haharapin si Hachang, at si Choi ay humingi ng paliwanag, at si Hachang ay sinasadya niyang ipakalat ang chismis na iyon dahil hindi pinapansin ng gobyerno ang kanilang village, ngunit kung makukuha nila ang pala na iyon, tiyak na sila ay mapapansin na ng gobyerno. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ng mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!